She never became a mother to me, sabi niya at malungkot ang boses sa huling salitang binigkas niya. Hindi ako makapagsalita, sa murang edad ni Leo ay alam niya na ang ibig sabihin na yun. Mali ako. Mali ako dahil hindi ko muna inalam ang nararamdaman ni Leo bago ako magsalita. Tinignan ko siya at ninityan at saka nilapitan para yakapin. Ilang sandali pa at narinig ko siyang humihikbi. I'm sorry for questioning you, Leo. I'm sorry. Pag-aalo ko sa kanya at ramdam kong tumango naman siya. It's always daddy, but as she did not. Hearing those words ay sumisikip ang dibdib ko. Abay. Tawag ni Leo sa gitna ng pag-iyak, napatingin ako sa anak ko at parang hindi maipinta ang mukha niya dahil sa pagkunot nito. Abay. Why is your face like that? Leo asked. A little baby just shook her head. I know that face. She's trying her best not to laugh, and when she does that natatawa ako. Hindi ko napigilan nung may kumawala ng tawa sa bibig ko. Hay nako! Dito ka nga sa tito mong gwapo. Of course, that's Luke ang mahangin kong pinsan na kahit kailan kapag nagsasalita palaging naisisingit ang gwapo. Ay ang kapal. Bulong ko na mukhang narinig dahil inirapan ako. Binuhat niya si Abby at inalo-alo. Tumingin ako kay Leo at ninityan siya na ngayon ay pumipesngo-pesngo na lang. It's okay, tahan na Leo. I said softly and he nodded while sobbing. Ilang sandali pa at dumating ang nurse para painumin ng gamot si Abby at habang pinagmamasdan ang mga sasakyan, ay bigla akong napaisip, sana kasing bilis din matapos ang problema namin kagaya ng mga sasakyan na to. Tumayo ako mula sa pagkakaupo sa sofa at nagmarcha papalapit sa sliding door dito sa room ng mga bata. Pagbukas ko ng sliding door ay siya ring pagsalubong sa akin ng preskong hangin kaya't napapikit ako at dinamdam. Nililipad ang aking buhok na hindi kahabaan, mas lumapit pa ako at napadungaw sa ilalim na kung saan ay makikita mo ang mga sasakyan na napapadaan pagkatapos na yon pinatulog ko si Abby dahil hapon na para mapadali ang paggaling niya. The doctor said that Leo would be observed for 3 days, at kapag hindi mahigit ang ulo ni Leo ay pwede na kaming lumabas, same with Abby. Kung maging maayos ang lahat pero kailan? Gusto kong pagising ko ay nasa harapan ko si Martin at sasabihing maayos na ang lahat. Magiging masaya na kami, pero lahat ng yon ay imposible sa sitwasyon namin ngayon. Resorts World Manila. Yeta. Sa sobrang gulat ko napaharap ako bigla sa nagsabi at walang pag-alinlangan na itinaas ko palad at nakatikim sa akin ng isang mag-asawang sampal ang hayop na yon. Ayon, sa pool sa pisngi. Aray naman. Sabi ni Luke habang nakahawak sa pisngi na kung saan ay nasampal ko. Animal talaga ang lalaking to. Kung hindi ka ba naman hayop Luke? Singhal ko sa kanya na ikinatawa lamang niya. Parang hindi pa kontento ang palad ko, parang gusto pa ng isang sampal. Ikaw naman kasi, ang lalim ng iniisip mo samahan mo pa ng buntong hininga ang baho kasi. Ay hayop. Tinignan ko siya ng masama. Gusto mong masampal ulit. Sabi ko at inambahan siya ng sampal kaya napalayo naman ang hayop. Ay, sandali. Pigil ko sa kanya ng akmang tatalikod na siya. Napaharap siya sa akin at hinintay ang sasabihin ko. Anong nangyari kina Liam at Sarah? Bakit hindi na nakabalik? Atat na tanong ko. Ayon nagkasagutan sila, umiyak pa nga si Sarah, kaya tumakbo na lang at lumabas ng hospital. Sabi niya at tumango naman ako. Bakit mo ba natanong? Tanong niya din. Wala lang. Simpleng sabi ko. Okay, una na ako, may pupuntahan pa ako, paalam niya at simpleng pagtango lang ang sinagot ko. Napaharap ako muli at ang kaninang malalim na iniisip ay nawala na parang bula dahil sa pesteng Luke. Paano kaya niya nalaman na ganun ang nangyari sa dalawa? Inatake na naman siguro ng pagkatsismoso kaya alam. Napailing-iling na lang ako sa iniisip at nagmarcha na pabalik sa loob tsaka isinara muli ang sliding door. Pagsara ko ay sakto ding tumunog ang cellphone ko na hudyat na may tumatawag. Kinuha ko yon na nakapatong sa mesa na may gulong at saka sinagot ang cellphone ko na hudyat na may tumatawag.
Kinuha ko yun na nakapatong sa mesa na may gulong at saka sinagot. Hello. Bungad ko, hindi ko natignan ang color, kaya inilayo ko muna ang cellphone sa tenga ko at saka tinignan yon. Uno-no kaya nangunot ang noo ko at nagsimula na ding kabahan. May nagtatangka pala sa buhay ko. Hello. Who is this? Pilit kong pinatapang ang boses. Kahit ang totoo ay parang hindi na ako makahinga dahil sa seconds of silence and no one still speaks on the other line. If you don't speak, I'll cut the lane. I love you. Mismo no? Napatingin ako kay Erika na malapit na ngayon ang mukha sa akin, nanlalaki pa ang mata at ilong niya. Tinignan ko siya na walang ekspresyon. Huwag kang gumanyan, kita ko utak mo oh. Sabi ko at itinuro pa ang buho ng ilong niya. Inirapan niya ako at bumalik sa pagsandal sa sofa at nag-cross arms na lang. Bumaling ulit ako sa harapan ko at hindi ko napigilan na magbuntong hininga. Noong tumawag siya kanina at bigla na lang sinalita ang katagang yun ay nabitawan ko ang cellphone ko. Kaya ayon, basag ang screen at sakto namang biglang pumasok as Erika at siya na mismo ang pumulot sa cellphone ko dahil pagkalaglag hindi pa ako nakagalaw. Best. Tawag ni Erika pero hindi ko siya pinansin, nagbingi-bingihan ako. Wag na yon, busy ako sa iniisip ko. Alam ko namang kalokohan lang ang nasa isip niyan, katulad ng hilaw kong pinsan. Best. Gusto kong tawagan ang number niya, pero nagdadalawang isip ako baka kasi pagtawag ko at si Katie ang sasagot. May pagkaldemonyo pa naman yon, baka kung anong gawin niya kay Martin at masira ang plano nila. Napabuntong hininga ako, gusto ko siyang makita. Ano ba? Pansinin mo ko oh. Pangungulit ni Erika, pagod ko siyang nilingon. Bakit? Walang ganang tanong ko, umusog siya sa akin palapit. Anong gagawin mo pag nawala ako? Tanong niya at kita ang lungkot sa boses. Napakunot ang noo ko sa kanya. Ano bang sinasabi mo? At bakit ka mawawala? Takang tanong ko at mumuso naman siya. Basta, pag nawala ako at hindi ako nakapagpaalam sa'yo, huwag kang magalit ha. She said softly. Hindi ako sumagot sapagkat pinagmasdan ko siya at inaalam kong may problema ba tong dinadala. Habang pinagmamasdan siya ay napaiwas siya ng tingin kaya hinawakan ko ang magkabilang pisngi niya. Tado! I exclaimed and we both laughed like crazy until the door suddenly opened and the nurse came in. Ang kaninang pwesto ni Erika na akala mo'y mapapatay nasa tawa habang nakaluhod with pahampas-hampas pa sa sahig ay biglang naging sosyal. Nakaekes ang kanyang legs at ang nga kamay ay ganun din habang nakapatong ito sa tuhod. Tumelikim ako at umayos ng upo. Ari sabi niya at bigla na lang ako natawa dahil yung tono niya ay katulad kay Babalo. Ano? Sabi niya, patapon kong binitawan ang pisngi niya. Kaya tinignan niya naman ako ng masama. Kamay ko kaya't lumubo ang kanyang pisngi. Pinihit ko paharap ang pisngi niya at saka siya pinaningkita ng mata na akala mo'y nakagawa siya ng kremin. Pasimple ko ding inayos ang shirt kong nagusot ng konti. Tumingin ako sa nurse nang matapos ayusan ang sarili, nakataas ang kanyang kilay. Hindi niyo po ito bahay kaya huwag kayong mag-ingay. Striktang sabi niya. Excuse me. We weren't making noise, we were just laughing. Maarting tugon ni Erika na muntik nang mapatawa sa akin. Pero rinig na rinig sa labas ang mga tawanan niyo. Sabi ng nurse at halatang naiinis na. Is it wrong to be happy? Kahit sandali lang. My gosh, Erika said and flipped her hair further. Hindi maipinta ang mukha ng nurse, parang gusto nang sugurin si Erika. Kaya bago pa mangyari yon, sumingit na ako. Do what you have to do, and I'm sorry for that. I said politely, umirap lang naman ang nurse na muntik nang maputol ang pisi ng pasensya ko. Dire-diretso lang ang nurse at huminto sa kama ni Leo, naniningkit ang mga mata kong nakatingin sa kanya, at gaya ng legs ni Erika, ay nakaekis na din yung sakin with cross arms. Sino ba siya? Malaki ba koneksyon niya dito sa hospital? At ang sungit-sungit. Oh, ikaw naman ngayon ang kumalma. Kalma lang ha? Kalma. Sabi ni Erika at hinagod pa talaga ang likod ko.
Kung sasabihin ko kaya sa kanya na asawa ka ng may-ari ng pinagtatrabahuhan niya. Sabi ni Erika at inilingan ko siya hudyat na wag gawin kung anuman ang binabalak niya. Ayokong gamitin ang pangalan ng asawa ko para masindak ang nurse na to. Nang matapos ang nurse sa ginagawa ay walang salitang lumabas ito ng kwarto. Mabuti na yon kesa magsalita pa siya at baka hindi ko mapigilan ang bibig ko. Mahirap na. Hindi nagtagal si Erika dahil daw may emergency sa bahay nila. Napapansin ko, palagi na lang busy si Erika this past few days. I'm starting to worry about her dahil napapansin ko ang eye bags niya imbes na mawala lalo lang nadadagdagan. I'm busy thinking about Erika nang biglang makarinig ng iyak. Tinignan ko yon and I saw Abby crying while sleeping. Agad akong lumapit as kanya at niyakap siya. Ew. Daddy. Ew. Paulit-ulit na sigaw niya. Anong mayroon sa daddy mo at napanaginipan mo siya? Baby. Stop, si mommy too. Tarantang sabi ko dahil ngayon lang siya nagkaganito. Daddy, please eh. Sa kaninang malakas na tinig niya ay napalitan yun ng mahina. It's okay, it's okay. Mommy is here, bye. I said and hugged her more. Ilang minuto pa siyang tumahan at ilang minuto din kaming ganon ang aming posisyon. What's wrong with your daddy? I said softly while combing her hair. Napangiti ako nang malungkot ng pagmasdan ang pisngi at ilong niyang namumula. I'm so jealous of your father. Isa lang nakuha mo sa akin puro sa kanya. I said and pouted and imagined him laugh at me because of emo face. Kapag nagrereklamo ako sa mukha ni Abby ay palagi niya akong pinagtatawanan at ako naman ay inis na inis. Hindi ko siya papansinin dahil naiinis ako sa kanya, tapos ang ugag, alam na alam kasi kung ano ang kahinaan ko. And that's his kisses, and later on magugulat na lang ako dahil bigla na lang kakanta habang nagigitara. Napatigil lang ako nang mapansin na basa ang pisngi ko. Great. I'm crying again, namimiss ko lang ang panahong wala pang gulo. But when Kate comes to our lives, doon na nagkagulo. Nabulag siya sa labis na pagmamahal niya kay Martin. Pero mali ang kanyang pagmamahal. Dahil sa pagmamahal niyang yon ay nagawa niyang manakit sa akin at sa mga bata. I wept and wiped tears away nang gumalaw si Abby at nagmulat ng mga mata. Our eyes meet at ninitan ko siya ng matamis. Hindi siya nagsalita sapagkat tinitignan lang ako. She blinked before she spoke. Mommy, she said with sweet tone. Smiled more at her. Yes, baby. I asked. You're crying? She asked at itinaas ang dalawang kamay hudyat na nagpapahila sa pagbangon. I shook my head. Of course not, baby. I said bago siya hilahin and then she pouted her lips. I couldn't help but pinch her cheek. Oh, mommy. Sabi niya kaya tinigilan ko na ang pisngi niya bago pa siya mainis. I'm sorry baby, ang cute mo kasi. Sabi ko at gigil na hinalikan siya sa pisngi niyang namumula. Reset. Panas. Ah. Mommy. Don't eat pisngi. Hindi yan food. Sigaw niya sa maliit at cute na boses kaya tumigil ako at tinawanan siya. Hindi ko napigilan at nakagat ko ang pisngi niya. I'm sorry, you have a cute pisngi wa. Sabi ko at biglang nagliwanag ang mukha niya at ngumiti ng malapad. She touched her cheek and giggled. Of course po, nakuha ko sila kay daddy. She said at ako naman ngayon ang sumimangot. Yeah, at wala ka nang namana sa kanya. I said at ako naman ngayon ang tinawanan niya. Ang bilis talaga ng karma. Napatigil siya sa pagtawa dahil sa nakasimangot kong mukha. I'm sorry po, I didn't mean it. Sabi niya at niyakap ako sa biwang. It's ok baby. Sabi ko at hinalikan ng tuktok ng ulo niya. Love you mommy. Napangiti ako doon sa sinabi niya. I love you too baby. I said and we cuddled for a few minutes and it was as if a bomb had exploded in Emma's face because of what Abby said. I know what happened between you and daddy, mommy. Sabi ni Abby at natigil sa pagsuklay ang daliri ko sa buhok niya. Mommy,
Muling tawag ni Abby kaya kumurap-kurap ako bago siya yukuin na ngayon ay nakatingala siya sa akin habang nakayakap. I said at naghintay ng sasabihin niya pero ang pisngi at ilong ay niya ay biglang namula. May namumuong luha din sa mga mata niya at ang labi ay nangiginig. Oh no. Don't say our baby. Nothing happened, Abby. Sabi ko at nagsimula na siyang humikbi. I touched both her cheeks. Abby, listen, nothing happened to mommy and daddy so, don't say my baby. I said and kissed her forehead while ample palms are still in her cheeks. Pagkatapos kong gawin yon ay hinarap ko siya pero umiling na umiling siya habang umiiyak pa din. But I heard from Lolo that daddy will marry Cade, mommy. Parang may punyal na bumaon sa puso ko dahil sa sakit. Nasasaktan akong makita ang anak kong ganito sa murang edad. And my tears fell as if there was no tomorrow. Umiling-iling ako sa sinabi ng anak ko. Who is Cade, mommy? I thought you and daddy were married. Bibat he. No baby, no. I said and hugged her more. Does daddy love us, mommy? Inosenteng tanong ni Abby. I faced her and I nodded quickly. Of course, Abby. Of course he love us, kaya don't say that item. Sabi ko and I hugged her more and tightly when she nodded. Mommy, I trust your word and daddy love us. Sabi niya at bumitaw sa pagkakayakap ko sa kanya at hinarap ako. You, turo niya sa akin. And me, turo niya sa sarili niya. And Austin, mahal tayo ni daddy. She said and I nodded. Yes baby, mahal niya tayo. Sabi ko at inabot ang pisngi niya para pahiran ang mga luhang tumutulo. So don't say arwa na. Pang-aalo ko sa kanya. Hindi ko mapigilan, mommy. She said at lumambot ang mukha ko. Don't worry Abby, babawiin ko ang daddy niyo. Pangako yan, bubuin ko muli ang pamilya natin. Abay. Why are you crying? Napalingon kami sa nagsalita, and it's Liu. Inayos ko ng upo si Abby at saka bumaba sa kama niya at pumunta naman kay Liu. Tinulungan ko siyang umupo at hinihimas ang kanyang ulo na may bandage na nakapalibot. Masakit pa ba? I asked and he nodded. Yes po, pero medyo lang. Tumango ako dahil sa sinabi niya. Are you hungry? Bibili ko kayo ng food. I said at tumingin kay Abby na ngayon ay pinapahiran na ang luha. Do you want to eat baby? I asked her and she nodded immediately. Okay. Just wait me here Abby. Liu Ichem. Sabi ko at pareho silang tumango. Paglabas ng kwarto ay tsaktong natanaw ko si Luke na paparating. Luke. Tawag ko sa kanya at agad naman siyang tumingin sa akin busy sa phone. Oh. Bakit? Tanong niya at mas binilisan ang hakbang para makalapit sa akin. Binuksan ko ang wallet ko at naglabas ng 2 kay at saka ibinigay sa kanya yon. Ano naman to? Takang tanong niya. Bili mo pagkain mga pamangkin mo. Diretsong sabi ko at pigil ang tawa ko nang nalukot ang mukha niya at nagpapadyak ng paa sa sahig. Sige na at akala ko ba may pupuntahan ka? Bakit andito ka? Tanong ko. Hindi na natuloy la. Sabi niya at tumango lamang ako. O sige na, bumili ka na gutom na ang mga bata. Pagtataboy ko sa kanya at tinignan niya naman ako ng masama. Pagngisi lamang ang naisagot ko sa masama niyang tingin. Inirapan niya ako bago tumalikod kaya natawa na lang ako. Tumalikod ako at binuksan ang pinto pero napatigil ako dahil sa nasaksihan. Are you okay, Liu? Abby said while caressing Liu's head. Liu nodded and smiled at Abby and Abby did the same. Ikaw? Why are you crying kanina? Balik na tanong ni Liu and Abby pouted. I had a bad dream about daddy. Lumaki ang tenga ko dahil sa sinabi ni Abby. What is it, then? Liu said with a curious face. He left mommy and me and then I called him again and again while crying pero hindi niya kami nilingon. Parang may pumiga sa puso ko dahil sa sinabi ni Abby. Don't worry anak, hindi mangyayari yun.
Binuksan ko ng malaki ang pinto at pumasok na nagtuluyan. Napatingin sa akin ang dalawa at nanlalaki pa ang mata ni Abby. Tila bang nagulat. Si Tito Luke na ang bumili. Sabi ko and Liu just nodded. Mommy, kanina ka pa po dyan. She said. I smiled and nodded.